kung matanda na ba si PMSK. Hindi, kaya ko to. Kailangan ng power ng laway. Ako ay gwapong. Oh, very good. High five, high five. Ako ay gwapong. Oh! Naman is Maganda. pangit. What? Pangit. Pinagtutulungan ako ni Alex at saka ni Angel. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. Samahan niyo ako ngayong araw today. Samahan niyo ako ngayong araw today. Cut. NG. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. And this is another day with me. Samahan nyo na ako ngayong araw na to. Siyempre, madami tayong gagawin. I decided na magluto ng nilagang baka, especially for Alex kasi may hangover siya. So gusto ko na pagdating niya, galing trabaho, makakahigop siya ng mainit at malasang sabaw na luto ng kanyang very loving and understanding na asawa. Anyway, pag-uusapan natin ng pag-inom ng mga asawa later habang gumagawa ako dito sa bahay. Ang mga bata, kahit winter break, busy pa rin sila kasi meron silang academies. May mga homework pa rin silang ginagawa everyday. And nag-aaral pa rin kami dito sa bahay together. Uuwi sana kami ng mga bata sa Pilipinas para magbakasyon ngayong winter break. Kahit 2 weeks lang. Kaya lang, ang mahal ng ticket. Saka na lang kami uuwi pag medyo mura na ang ticket. Bakit mahal ang ticket? Kasi peak season ngayon sa Korea. Bakasyon ng mga estudyante. Okay, done ang paghuhugas ng pinggan. Prepare ko na yung baka for nilaga. Ito yung baka. Napakamahal ng baka na to. Nabili ko to more than 60,000 won. Mahal talaga baka, no? Alin ba mas maganda sa health? Baka or baboy? Parang I think yung meat ng chicken, no? Kasi madalas kainin ng mga nagda-diet yung chicken breast. Gasan lang natin yung baka. Tapos matagal to pakukuluin. Wala kasi akong pressure cooker. Parang ang dami kong kailangan bilhin na bago sa kusina. New set of pots and pans. Mahal din kasi kapag for induction ng bibilhin. Parang bigla ako nagutom. Wow, may pahawi ng buhok. Feeling maganda yun. Hindi kasi nakakain ko na yung buhok ko. Anong lasa? Lasang shampoo. Lasang shampoo. Tsagain lang natin hanggang sa makapag-fill tayo ng enough water for nilaga. Kayo, anong hinahanda nyo sa asawa nyong may hangover? Dito kasi sa Korea, usually kinakain ay ramyeon or yukgaejang. Something hot and spicy. Okay. Maglagay tayo ng whole black pepper. Siyempre, salt. Dahil baka, maglalagay ako ng luya. Frozen ang aking luya at ang Welsh onion. Lalagay din tayo. Dahil frozen ang luya, ang hirap niyang paghiwa-hiwalayin. Okay, done. Pwede na nating takpan. And naka-set naman ang timer. Hintayin lang natin maging tender ang meat. Pero bigyan natin ng heart. Nagutom ako. Magme-merienda muna ako to, netizens. Anong merienda nyo? Ang favorite drink ko, itong grapefruit drink.
Parang hindi ito yung brand na binibili ko Si Alex ito yung binili. Sale siguro. And thank you Fert's Kitchen for gifting me a pack of ube bar. Sa mga may cravings ng Filipino food, check Fert's Kitchen page. Follow nyo and pwede kayong mag-order sa kanya. With Fert's Kitchen, great taste in every bite. Oh! Seriously, masarap magluto si Fert's. Bakit may hangover si Alex? Meron silang company dinner last night and part ng dinner ang pag-inom. Alam ko ba yon? Yes. Pagdating sa inuman si Alex, lagi siya nagsasabi beforehand. Anong schedule, anong kakainin nila, anong oras siya makakauwi. So, kapag sinabi niya na company dinner, hindi ko na siya tinatawagan yan. After work. Kasi alam ko nang late siyang uuwi at lasing siya. Korean drinking culture yon. Grabe, mapapabilib kayo sa mga Koreans. Alam niyo yung mag-iinom sila ng weekdays, tapos may energy pa silang pumasok sa trabaho kinabukasan. Gusto ba ni Alex yung ganung kultura ng mga Koreans? Hindi. Pero wala siyang choice kasi yun yung drinking culture ng Korea May magagawa ba ako sa ganung pagkakataon? Wala. Kasi si Alex wala din siyang magawa. Kailangan din niya sumunod sa superiors niya. So what I do is I wait for him. I prepare his clothes, pamalit. Kasi pagdating niya, ayaw niya na maaamoy kung amoy alak siya. Kahit amoy alak talaga siya. So, diretso siya sa bathroom para mag-wash. So, yung pamalit niyang damit, nasa CR na. And, palagi ko siyang hinihintay. Kahit late yan. Hindi ako makatulog na wala sa bahay si Alex. Kaya, he feels sorry pag may mga ganong company dinners. Kasi expected na late siya uuwi. So, late na din ako makakatulog. Ewan ko, hindi ako mapakali hanggat hindi ko nakikita si Alex sa bed na tulog. Do I scold my husband for drinking too much? Hindi. Lalo na alam ko na kasama niya yung mga colleagues niya mag-inom. Kasi kahit siya, ayaw niya nang uminom. Ayaw niya magpakalasing. Wala lang talaga siyang choice. But I always tell him na kesa ma-stress ka, i-enjoy mo na lang. At least kakain ka ng masarap. Tapos, mag-iinom ka pa ng libre. Kasi sagot ng company yun Pag uwi nun, mamaya, magsusorry yan sa akin. Sasabihin yan, wife niya nomunod ka darawaso, suldo mani masyoso. Lagi yan. Kabisado ka na linya niya ni Alex. May pagkakataon ba na sinundo ko si Alex sa sobrang kalasingan niya? Yes. Sa sobrang kalasingan niya, hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Pero alam niyo, ang nakakatuwa, kasi kahit gaano siya kalasing, iisang number lang yung alam niya. Yung number ko lang. Ayun. So, tinawagan niya ako. Sinundo ko siya sa Seoul. Nandun siya sa harap ng bar. Nakaupo. Naghihintay sa akin. First and last sundo ko sa kanya yun na lasing siya. Kasi sabi ko sa kanya, wag na wag mo nang uulitin yan. Kasi hindi ko pwedeng iwan ng mga bata sa bahay. Tsaka, you have to be responsible with your actions. Hindi ka na single. May asawa at mga anak ka na dapat uwian. Hindi niya na yun inulit. Na-enjoy ko na yun. Na-enjoy ko yung ube bar ni Fert's Kitchen. Masarap. Nakailang bar na ba ako? Hindi ko na nabilang. Kapag talaga katsikahan ko kayo to netizens, alam nyo, hindi ko namamalayan yung mga ginagawa ko. Naparami na yung kain ko. Wait, check natin yung baka kung kumukulo na. Oh, nako. O, yan o. Dapat pala hindi ko muna nilagyan ng paminta. Kailangan natin ito linisin. Kailangan ko sigurong itapon yung unang kulo, no? Tama. Balik na natin ang baka. Lagyan
Lagyan natin ng konting salt. Takpan. Bigyan ng heart. Habang hinihintay natin lumambot ang baka, prepare na natin ang mga ingredients for nilaga. Then may cravings talaga ako ng nilagang baka today. Sobrang lamig ng panahon, negative 8. Kaya gusto ko ng mainit na sabaw. Anong the best restaurant na nag-o-offer ng masarap na bulalo? I know sikat ang Tagaytay sa beef bulalo. Pero namamahalan ako. Sabagay, tourist spot kasi ang Tagaytay, no? Dalawang klase ng repolyo ang ilalagay ko. Ito yun. Yung round and itong Korean cabbage. Pinupuno nyo ba ng gulay ang nilaga nyo? Okay, done. Check natin yung nilaga. Okay, clear na ang baka. I think pwede na tayo maglagay ng sibuyas. Ang OA ng sibuyas, pero ito na yun. Okay, pakuliin pa natin yan. Pwede na tayong maglagay ng beef cube. Isa lang or dalawa? Dalawa na lang? Marami naman akong beef cubes. Galing sa inyo to netizens. Hindi ko na kailangan magtipid ng mga ingredients from Philippines. Kasi madami akong regalo. Habang naghihintay tayo sa baka na lumambot, na kasing lambot ng puso natin to netizens. Ang corny. Cut. So, habang naghihintay tayo sa baka, kala mo kung ano yung hinihintay yung baka na lumambot. Tatahiin ko muna yung coat ko. Natanggal yung butones. Okay. Check nyo kung matanda na ba si PMSK. Ay. Kasalanan ng karayo. Masyadong maliit yung butas. Wait. Hanap tayo na medyo malaki-laki yung butas. Hindi, kaya ko to. Kailangan ng power ng laway. Sabi na iba talaga yung nagagawa ng laway, no? Ito yun. Ito natanggal. Alam nyo ba, akala ko nawala yung butones. Buti na lang nakita ko sa sasakyan. Itong coat na to si Alex ang bumili for me. Si Alex, kapag may gusto akong bilhin, tapos gusto kong maglambing sa kanya, nagsasabi ako, pag pasok sa budget, binibili niya kaagad. Pero kapag medyo mahal, sasabihin niya yung schedule kung kailan niya mabibili. Although, hindi ako mahilig magpabili kay Alex. Kasi parang lahat pino-provide niya for us. Yung wala ka nang hahanapin pa. Wow. Seryoso. Ako, mas pinaprioritize ko yung needs. Siyempre, hindi naman mawawala yung mga wants. Kaya siguro si Alex, ganun ka generous sa akin. Pag may gusto ako and kaya niya talagang ibigay, binibigay niya. Kasi hindi ako mahilig mag-ask sa kanya eh. Pag kaya kong bilhin para sa sarili ko, ako na bumibili. Hindi ko na inaasa kay Alex. Siyempre may sarili akong pera kasi may trabaho ako, 'di ba? Pero dun sa mga housewife na talagang walang choice kundi umasa sa mga asawa, okay lang na mag-ask kayo sa husbands nyo. Lalong-lalo na kung alam nyo namang deserve nyo kasi alam nyo yung pagod at hirap nyo sa pag-aalaga sa pamilya. Lalong-lalo na sa mga asawa natin, diba? Pero kung mayat-maya ang order naman online at may parcel everyday, ay, wag naman ganun. Dapat i-budget nyo din. Try to limit din yung pag-spend para maiwasan yung overspending. Always remember, live within your means. Okay, done. Pwede na ako maging sastre. Char lang. Nagtahi lang ng butones eh. Ina is going to make choco peanut cookies, baby.
Where did you learn baking, Inaya? 나 유튜브. Kailangan kong ihanda ang peanut na gagamitin ni Ina. Mabilis mag-peel kapag pinainit na muna ang mani. Galing ko sa farm. Mahilig ba kayo sa mani? Ako, sakto lang. Parang ang sarap. Parang ang tagal ko hindi nakakain ng mani. Check natin yung nilaga. Mukhang okay pa. Yung mga binibake ni Ina, pinapanood lang din niya sa YouTube. At nagsisearch siya sa net. Magastos ang hobby ni Ina na baking, pero okay lang. Kasi marami kaming namemerienda. Check na natin kung ano na, mabilis mabalatan. O, diba? Sabi sa inyo, effective eh. Papainitin muna. Mas madaling balatan to kapag lumamig. Maghihintay na lang ako ng dessert mamaya. Dahil kay Ina, hindi na kami nawawala ng butter, eggs, flour, sugar, baking powder, vanilla, choco chips, marshmallows, at kung ano-ano pa na kailangan niya sa baking. Pero alam niyo ba, nakakatuwa si Alex kasi supportive siya kay Ina. Like last time, masama yung pakiramdam ko and naubusan ng ingredients si Ina. So si Alex, he took Ina to E-Mart para bumili ng mga ingredients niya for baking. Napaka-sweet lang. O, bigla ko tuloy na-miss si Alex. Nami-miss ko ba ang asawa ko? Of course! Kahit araw-araw na kami magkasama, nami-miss ko pa rin si Alex. Iba kasi yung presence ni Alex pag nasa bahay siya. And iba yung glow ko kapag kasama ko yung asawa ko. Biglang kinilig, no? Na-miss ko lang si Alex bigla. Ayan, nawili na naman ako to netizens. Ayan. Ay, sabi sa inyo eh. Nasunog. Ay, oh my good lie. Nasunog na ang ating mani. Okay, pwede nang balatan ang mani. Nag-cool down na eh. Medyo sunog lang. 태웠어. Nasunog. Nasunog. Merienda siya ng maha. That's better than cookies. Masarap, Jane. Maya-maya lalabas ako. Pupunta ako sa Avenue para bumili ng sponge, gloves, and kitchen towels. Samahan nyo na ako to netizens. Tapusin ko lang yung nilagang baka para isa-serve ko na lang mamayang dinner. Okay, check natin ang nilaga. Pwede na tayo maglagay ng patis. Mukhang malambot na yung baka. Mukhang malambot. Na malambot na tinikman ko yung baka kanina. Maglagay pa tayo ng paminta. Simple nilaga lang to. Lagay ko na yung patatas. Ganitong nilaga yung gusto kong ma-achieve. Yung clear yung sabaw. Set ko lang ang timer. 15 minutes and okay. Mamaya ko na ilalagay yung remaining ingredients for nilaga pag pinainit ko na bago ko i-serve. Okay, prepare na ako to go out. Since it's winter, we have to wear something warm whenever we go out. And wala pa akong stockings. Ito na ang gagamitin ko. Merong thermal lining to para warm and makapal to. Tawag namin is Kimo. Kimo stockings. Mahirap to isuot kasi tight. So, I'm gonna show you my OOTD. Kailangan ko lang ng coat. Medyo makapal na black coat yung gagamitin ko. Hindi ito yung tinahi ko kanina. Iba to. Hindi na ako mag-scarf kasi saglit lang naman ako sa labas. Parang kusot.
Ba't ganun? Carry na. Wait, and of course, my handbag from Teddy Blake, New York. Baby, I'm gonna go to Chaju. Ito na yung ano niya. I-bake niya. So, for my footwear, ang aking black boots ang gagamitin. So, may upuan na. Ay, tingnan nyo, oh. Baliktad yung boots. Ay, nako. Usually, nagdodoble ako ng suot. Leggings tapos may medyas pa na mahaba. Pero saglit lang naman ako sa labas. So, hindi na ako nagdoble. Para tipid sa labahan. Kailangan ibalik sa dating pwesto. So, this is the OOTD. Okay ba? Okay, done. Let's go, let's go. Para hindi tayo abutan ng sobrang lamig. Netizens. Buti na lang warm dito. May mga sale items. Oh, ano to? Ay, diffuser. Ay, naka-sale yung dishcloth. Bili nga ako. Okay, ito na. Sale na eco bags. I'll buy for you to netizens. Ganda. Ilan to? Biling ko lahat. Ah, okay. Biling ko lahat. Pangre-regalo ko sa inyo to netizens. Okay na yung eco bags. Kapag siniswerte ka nga naman. Maganda ang mga items dito sa Chaju. Alam niyo yung yayamanin. Ang quality. Ito eco bag, oh. Ganda ng style. Ay, na-excite ako to netizens. Alam niyo, nakakatawa kasi I'm not just buying for myself or for my family. Naiisip ko rin kayong bilhan to netizens. Alam niyo, very extended yung family ko. Thank you. May guasha. Bili nga ako. Try ko mag-massage sa bahay ko to kasi. Okay, share ko sa inyo to netizens pag uwi sa bahay ang aking Chaju haul. Ay naku! Swerte natin sa eco bag na naka-sale. Magugulat kayo sa original price. Bulaga to netizens. So what I do para hindi makalat dito sa sapatusan, binabalik ko na kagad yung mga ginamit kong sapatos. Ang naiiwan lang sa labas ay yung everyday na ginagamit. So pati itong holder ng boots, binabalik ko na din para maayos lang. O, diba? Balik na din natin sa lalagyan ang susi. Tapos na daw yung binibake ni Ina. Okay. Ay, mukhang masarap. Tikman natin. Tikim kagad din. Ay, sarap. Masarap, masarap. Okay. Ina's gonna go to academy. Say bye. See you later. Love you. Si Ina, ayaw niyang kumain ng dinner bago yung training niya sa taekwondo kasi baka masuka siya. So, she usually eats dinner around 10 p.m. Ang ginagawa na lang niya is
nagme-merienda siya bago siya pumasok sa academy. So, i-share ko sa inyo ang Chaju haul ko na sobrang tuwang-tuwa ako ang OA. Hindi kasi, wala lang. I think ganito talaga yung feeling when you're buying something for your loved ones. And, alam nyo na, family tayo to netizens and love ko kayo. So, wala lang, masaya ako. Mag-iipon ako ng pangregalo sa inyo para sa susunod na uwi ko. Madami akong ma-share na blessings. Uunti-untiin ko na starting this year para hindi masyadong mabigat sa bulsa kapag bigla ang gastusin, 'di ba? So, pati yung naka-display, binili ko na. Yung eco bag, as in talaga, to netizens. Kahit kayo, matutuwa kayo. Kasi, ang original price niya is 35,900 pero 15,900 na lang. O, tingnan nyo ha. So, ayan na. Kita nyo ba? 35,900, 15,900 na lang. Bumili ako ng 5. 5 lang kasi lahat yung natira. Nag-ask ako sa sales lady, meron pa babiling ko na lahat. Sabi niya, wala na. Okay. Tapos, bumili ako nitong shower ball. 3 pieces na. 4,900. Kapag may budget, sa Chaju ako bumibili. Pag walang budget, sa Daiso. Char lang. Mas malapit kasi ang Chaju kaysa sa Daiso. So, doon na ako nagpunta. Tapos, bumili ako ng gloves. 3 pairs na to. 8,900. Okay. Tapos, etong sponge. 4 na piraso. 5,900. Crochet scrubber. 4,900. Ay, etong gua siya. So, itatry natin to. Magmamassage tayo ng mukha. Check natin kung mag-slim down yung mukha ko. Magkano to? 13,900. Tapos, eto na yung nabili kong cotton dishcloth. Kanina, 2 to. Isa lang binili ko kasi 5 piraso na pala. 6,900. Tapos, toothbrush. 15,900. 12 pieces na yung isang bottle. So, 2 bottles yung binili ko. Bakit? Kasi, different colors yan para sa aming 4. Tapos, bumili na din ako ng winter gloves ko. Actually, meron akong ginagamit pero luma na. Ilang winter season ko naman ito magagamit. So, original price niya is 25,900. 15,900 na lang. And then, ito, original price is 29,900. 19,900 na lang. Okay. Anyway, masaya ako na meron akong nabili for you to netizens. Alam nyo na, sharing is caring. So, ganito akong magmahal to netizens. Palagi kayong nasa isip at puso ko wherever I go. Sana marami pa tayong sale na madatnan to netizens. Etong eco bag na to, kukuha ako ng isa. Pamimili ako ng kulay na gagamitin ko. Pengi isa ha. Yung iba sa inyo na. Hopefully this year makaipon ako ng maraming regalo para sa inyo to netizens. Thank you Lord. Magpapasalamat na ako sa lahat ng blessings mo na pwede kong i-share sa mga subscribers ko. Amen. Okay. Antayin na lang natin si Alex para sabay-sabay kaming mag-dinner. Masaya ba ako? Yes, halatang masaya ako. Sana masaya din kayo to netizens. Happy lang dapat palagi. Kasi, wala lang, para happy lang tayo. Bigla ako nakalimutan yung sasabihin ko. Anyway, may mga nagsasabi parang wala daw akong problema. Meron! Lahat tayo may problemang pinagdadaanan. Pero kanya-kanya lang tayo ng way how to handle problems. Hindi lang siguro halata sa akin, pero meron akong problema. Nandyan lang yan. Ayokong problemahin ang problema. Yung problema ang maproblema sa akin. Okay. Hopefully, magustuhan ng family ko ang ulam namin tonight. Diyan lang kayo to netizens. Okay. Pwede na tayo maglagay ng pechay. Lagay na natin lahat. This
this is my nilagang baka. Very simple lang. Gumawa ako ng sausawan na patis and lemon. Plain rice and may kimchi lang for Alex. Simple dinner. Ako ay gwapo. Guapo. Oh, guapo. Gwapo. Oh. Ako ay gwapo. Oh, very good. High five, high five. Ako ay gwapo. Oh! Apa, you say. Ako ay gwapo. Naman is Maganda. pangit. What? Pangit. Ani! Pinagtutulungan ako ni Alex at ako ni Adrian. Busog ka? Oo. Masarap? Hindi masarap. Very consistent ka. You say, salamat, mommy. Why? Sabi ko magpasalamat, tinatanong why. Grabe ang bata ka talaga. Basag si mommy, ha? Because I cooked our dinner. You say thank you, mommy. Salamat, mommy. Salamat. Mother. Salamat, mother. Request ko kainin tong peanut cookies na to. Kasi nasarapan ako dun sa una niyang ginawa. Lagi nagtatanong sa akin yun, Mami, ano gusto mong kainin na tinapay or cookies? Gagawa daw siya. Si Alex may hangover pa. Naliligo na. That's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching. And if you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay mom sa Korea. Are you a fan of Pinay Mom in South Korea? Oh. Oh. Bye-bye, everyone. No. Stay safe. Heart. No. You have to kiss mommy. No. Ani, paano kiss na? Bye, everyone. Nagutom, nainggit sa ate niya.